Hindi ba't kahayupan na napakabait mo sa kaibigan mo pero mukha kang demonyo sa nanay at tatay mo? Ang dami ng mga bata ngayon. Ala, pagkausap niya si Bessie, Besh, kumain ka na ba? Nasaan ka na, Besh? Napagdating sa nanay niya na, ano ba? Pagod ako. Kahayupan yan, anak. Sino ba yung best friend mo? Sino ba yung bestie mo na yan? Sino ba yan si Besh? Pinakain ka ba niyan? Nanggaling ka ba sa sinapupunan niya? Inalagaan ka ba niyan? Pinaaral ka ba? Pinakain ka ba? Dinamitan ka ba? Inalagaan ka ba? Para ma-deserve niya yung Besh na napakalambing mong salita. Hindi ko sinasabi na bawal maging mabait sa mga kaibigan niyo. But the point now is sobrang hayop ng mga bata ngayon, maliha. Alam mo, kami, nung panahon ko, 1980s, ako elementary sa Manila. Hindi Islam yung mga mustao that time. Sobrang napakahina ng Islam. Kaya nga yung tatay ko, nadilalan niya ako sa madrasa. Hindi pwede hindi ka magmadrasa kasi baka daw maging kafir ka. 1982. Diba? Pero hindi kami pwedeng sumagot sa mga magulang namin. Ay, grabe. Sobra. Pag tinawag ka, opo. Ado, pag nagagalit yung nanay ko, natandang-tanda ko, nasabi niya na lumapit ka dito, wag mo akong palakarin. Kasi masasaktan kapag hindi ka lumapit. Ngayon kaya, yung matatanda, pag nagsabi ng, matakot ka na, ibig sabihin na, may ginagawa kang something. Na ano yung ginagawa namin that time? Alam mo naman yung mga dalaga, pag masaya, ahahaha, na marinig mo na yung, na ibig sabihin na nakakahiya ka na. Naiman to, nasabihan mo yung anak mo, anak, ano ba yan? Hindi nakakaintindi. Oo kasi 70s, 80s, ba't wala, din makanara ka, o din ihuhulog ng Allah sa lumalagablab na apoy. Ang mga bata na, mga pasabay sa kanilang mga magulang. Porque nakikita nyo kay Vice Ganda yung saan banda, gagadahin mo? O di ka nun makapagpada kay Vice Ganda sa naraka-Jahannam. Na, magbe-best friend kayo doon ni Vice Ganda. Astaghfirullah al-azim mo na tuwilay. Anong pinakamalaking problema ng mga kabataan ngayon? Parang dumating lang naman yung kanyang shoto, boyfriend, na umutulan sa kanya ng isang buwan, nakalimutan na niya si mami at daddy. Bapya miya tayo si mami ago si daddy. Diba? Ayaw ng daddy ko, pakialam ko. Hindi nga ako mabubuhay nang wala siya eh. Diba? So ano sasabihin ng mga bata? Let's run away to another galaxy. Sige, mag-run away ka to the Mars and to the Jupiter. Diba? Ba't paulit-ulit ko na lang ito anak sinasabi. Alam mo, actually, paulit-ulit na lang to. Anak, kung ang pagtatagumpay ng umma ay ang gayahin natin ang mga kakapiran, bakit ang Marawi na siege? Diba? Kung kailan lumaki ang Islam sa Marawi, nasa kasinige ng Allah. Kasi dati na yung mga dalaga sa Marawi na doon, tutigilan sa Maranaw na Allahu Akbar, so kabila nga taon niyan. Di nga kilay, hindi mo pwede makita yung babae, yung mga lola nyo na hindi pwede makita ng tatay nyo. Kasi nagsisiyar na hating gabi, na ngayon ang mga babae, na magsisiyar na alaw na pala lahat ng lalaki na makakita sa kanyang kilikili. Di ba? Magpo-post ang, na ibig sabihin, ngusuan nyo ako lahat. Di ba? Na ginagawa mong paninda ang sarili mo, for sale man ako, maganda man ako. Kilay-slay pa nga, tamo. Tapos, maganda ka naman, pero hindi ko alam kung bakit kailangan mo i-filter ang mukha mo. So, ginawa mo siyang Liza Soberano. Pag napangasaw siya ng lalaki, akala ko mukha kang Liza Soberano. Bakit mukha kang Lisa? Nasaan si Liza Soberano? Bakit mukha kang Lisa? Akala ko ikaw si Kim Chu. Bakit mukha kang Chuchu? Subhanallah. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo i-filter ang mukha mo. Anak, kung black beauty ka, tatandaan mo kung sino man ang magiging tatay ng anak mo na ang gusto niya na black beauty, ayaw niya na maputi na namumuta na katulad ko. Anak, may mga lalaki na ayaw niya ng maputi. May mga lalaki na ayaw niya ng matangkad. Kaya kung payatot ka, it's okay. Kung pitit ka, it's okay. May mga lalaki na ayaw nila ng mukhang tikling. Gusto nila ng balaman. Kaya tigilan mo na yung pag dadayet mo ka, baka mabutas ang bito ka mo dyan, mapunta ka pa sa ICU. Yung mga dalaga ngayon, tuwan-tuwa ka Ramadan, makakapag-diet ako, kaya mamagkaang ka. Subhanallah, mag-ayuno ka para sa Allah. So mga anak ko, anong problema ng mga bata ngayon? Nag-text lang si brother, inuto lang niya ng isang buwan, di ba? Pinaasa ng isang taon, nagpauto ka naman,
At umasa ka naman na nakalimutan mo na ang babaeng muslima hindi inuuto kaya wag kang magpauto. Ang babaeng muslima hindi pinapangakuan kaya wag kang umasa. Right? Paulit-ulit ko na lang itong sinasabi. Pag makulit, mukha namang sincero, kausapin mo, brother, mahal mo ba talaga ako, babes? Yes, of course, babes. Di ba? O pakasalan mo ako bukas. Ay, ang bilis mo naman, Naima. Wala pa kaming pera. Di ba? Kailan ka magkakapera, brother? 2020? Bakit 2020? Kasi 2020 magre-retire yung nanay ko sa nurse or sa teacher o sa trabaho niya. 2020, matagal pa yun na. 18, June 8, 2018. 2019, 2020. Love, 3 taon kitang hihintayin. Diba? Sige, mag-text ka na lang sa 2020. Kasi mahal yung load. Diba? Diba, anak? Subhanallah. Ang dami ng bata, mas pinili nila yung lalaki na hindi naman nila kaano-ano, hindi nila kamag-anak, hindi nila kilala, nakita lang nila sa Facebook, nagpagwapo lang sa'yo, kung punong-puno ka ng peke, natatandaan mo na itong lalaki na to na nagtitext sa'yo na punong-puno rin siya ng fake. Sabi ni Ustad Bani, kung may fake Ramadan, may fake love then. Kala mo? Diba? Ikaw, natotoo-totoo kang umiibig na itong kalabutsa mo na 10 pala kayong ka-textmate niya. Naawa talaga ako sa mga babae, subhanallah. Kasi alam ko, karamihan sa babae, pag nagsabi ng I love you, you mean it. Pero ang problema, yung lalaki na pinagsabi mo ng I love you, na nagsabi sa'yo ng I love you too, totoo ba talaga? Akala mo, ikaw lang ang nakakalam ng usapan niyo, hindi mo alam, nanay niya, tatay niya, pinsan niya, kamag-anak niya, kaibigan niya, na nababasa niya ang mga messages mo. Napagdaan mo ng Quiapo, natigin na. Pangalawa ko yan, pangatlo ko yan, pang-4 ko yan, pang-5 ko yan, pang-10 ko yan, na yung pala na la ilaha illallah, nag-iisa lang siya sa puso mo, pero 2 po pala kayo sa puso niya. O so saan ka banda doon? Nandito ka sa gilid, malapit ka na ilabas. Na ang problema na, isisiguraduhin ng mga lalaking ito, may Allah guides them, sisiguraduhin ng mga lalaking ito na walang takot sa Allah na bago ka makalabas sa puso nila na nakahiga ka ng libre. Kailangan, makachansingan ko muna to, mahalikan ko muna to, malapirot-lapirot ko muna to, mapakahiga ko ito ng libre. O kung talagang mahal mo ako na magkita tayo sa McDo, saan tayo diretso sa short time? Pag nakuha na niya ang gusto niya, nagagawa na siya ng paraan, mag-delete na siya ng Facebook, siya na yung nagagalit, kasi nakuha na niya yung gusto niya ng libre. Yan anak. So anong problema ng mga babae ngayon? Sapagkat kinalimutan ng mga babae, ng mga bata, ang kanilang mga magulang, mas minahal nila yung ibang tao na hindi nila kilala kaysa magulang nila na ito ang nangyari sa mga kabataan ngayon. Wa na'udzubillah. Sa Maranao, naraga sa kapayagan na bituanan sa gaybo. Akala mo dati nung panahon ko, oo, may nagtatanan din. Pero sisiguraduhin mo na yung lalaking yun na siya lang ang dumaan sa buhay niya. Right? Na iman to, na di makapamikot, kaya sa puluhan sa mama, dadap na pangaromon. Do you think na may matinong lalaki na mag-aasawa ng babae na namimigay ng libre? Do you think na may lalaki? Bibigyan kita ng mahal? 500,000? Na hindi ko alam kung ilang lalaki ang dumaan sa'yo? Sayang naman yung 500,000 ni brother. Kaya anak, kung totoong minamahal ka ng lalaki niya, pakakasalan ka niya, hindi ka niya idadaan sa chocolate. Dahil ang lahat ng lalaki, kaya niyang magsabi ng I love you. Lahat ng lalaki, kaya niyang mangako na pakakasalan ka niya. Lahat ng lalaki, kaya niyang magbigay ng chocolate. Kaya kanyang utuin, pero hindi lahat ng lalaki, kaya kanyang pakasalan. At hindi lahat ng lalaki, kaya niyang umakyat sa tatay mo at sa nanay mo. Kaya mga anak ko, hindi haram ang umibig. Hindi haram ang umibig. Sapagkat nilikha ka ng Allah para sa lalaki, pero kunin mo ito sa tamang oras, sa halal na pamamaraan. Sa halal na pamamaraan na sayaw at sa gusto mo na kung mayroon ka magiging asawa, na darating at darating yan. Na huwag mo na siyang hanapin. Hayaan mo siyang mahilong hanapin ka. Diba? Hayaan mo siyang magpakamatay hanapin ka. Diba? Dahil kapag dumating ang oras na magiging tatay siya ng anak mo na aakyat at aakyat yan. Kahit na wala siyang pera, magkakapera siya. Kahit mukhang Hulk Hogan ng tatay mo, haharapin niya. At napakasarap ng pakiramdam na ikakasal kayo. Sabi niya, grabe ka, honey, ha? Muntik mo lang akong tulis-ulin sa ilalim ng dagat, ha? Ang hirap mo mapangasawa. Ay, honey, huwag kang mag-alala. Dahil ngayon, halal ka na sa akin, I will serve you. And I will love you for the sake of Allah.
Bigkasin mo na yung lahat ng I love you 100 times a day, 3 times a day, 400 times a day. Okay lang, halal na siya. Diba? Hindi yung ngayon mo ginagawa na haram. Right? Dahil uulitin ko lang, bago tayo mag-next page. Al-khabisatu lil-khabithun. Kung last week, at tayyiba, tulit-tayyibon, katotohanan na ang mabuting babae, ay nakalaan sa kanya ang mabuting lalaki, ang promise ng Allah sa Suratun Nur, al-khabisatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabisat. Katotohanan, sabi ng Allah, na ang babae na barazina, ang babae na gumawa ng haram, ang babae na gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Allah, katotohanan na magkakaroon siya ng asawa, na ang lahat din ng ginagawa niya ng khabisat. Kahayupan, kasamaan. Right? So mga anak ko, anong pinakamalaking kahayupan na nagagawa ng mga bata ngayon? Pangalawa, they love their boyfriends and schoolmates and friends more than their parents. Wana'udzubillah. Anak, wala nang sasarap pa na mahalin nyo ang mga magulang nyo. Alam nyo kung bakit kayo nagagilap ng pagmamahal sa Facebook? Kasi ayun nyo mahalin nyo magulang nyo. Yang puso nyo na habang buhay na magiging uhaw sa pagmamahal. Kapag hindi nyo minahal ang mga magulang nyo. So dalawa lang yan. Magmamahal ka ng halal o magmamahal ka ng haram. So you go back to your parents, anak. Wala nang liligaya pa kapag ang magulang mo na mahal mo. At wala na rin kaligaya ng mga magulang nyo na makita nila na minamahal nyo sila. Pero kapag salbahi kayo, yung magiging anak nyo rin, mas salbahi kaysa sa inyo. Pagbabayaran nyo, anak, ang bawat kasamaan ninyo sa mga magulang ninyo. At kung gusto nyo ng tagumpay dito sa mundo, gusto nyo ng tagumpay, magkaroon kayo ng mabuting asawa, makatapos kayo ng pag-aaral, magandang buhay, masaya na buhay, ang sekreto niya, Naima, be good to your parents. Kasi hindi lahat ng nagsasala, biniyayaan ng Allah na magandang buhay sa mundong ito. Hindi lahat ng nagniqab, na umiwas ng haram, nakakuha ng magandang buhay sa mundong ito. Hindi lahat ng nagpuasa, nag-hajj, ay nakakuha ng magandang buhay sa mundong ito. Pero tanungin nyo lahat, anak, ng lahat ng bata na mabuti sa mga magulang niya, ang reward, hindi inuutang ng Allah, ang reward ng kabutihan sa magulang. Dito pa lang sa mundo, binubuksan na ng Allah ang paraiso mo. You want success? You go back to your parents and love them.